Hi, good morning mga ka-network. Ngayong umaga, magbibigay tayo ng tips o konting kaalaman para dun sa mga hindi pa marunong mag-prepare ng sinaing or ng rice, no, yung tamang pagluluto, no. So, simple lang ito, but I hope marami matutulungan. Marami tayong matutulungan, ano. So, narito ang mga ilang mga tips sa pagluluto ng rice na makakatulong sa iyo na ma-achieve ang tamang pagluluto at masarap na rice tuwing magpe-prepare tayo, no? So, unang-una, yung rice rinsing o yung paghuhugas ng bigas. Bago magluto, banlawan ng rice sa malamig na tubig o yung normal na tubig natin na ginagamit hanggang sa maging malinaw ang tubig. Ito ay makakatulong na alisin ang sobrang starch at maiwasan ang sobrang lagkit ng rice, no? So, gumamit ng tamang ratio. Ang karaniwan ng standard na ratio ay yung 1 cup ng rice natin to 2 cups of water. Ganun pa man, maaaring mag-iba, no? Depende sa rice na ginagamit mo. So, i-check natin yung label, instruction for the right result. Next, yung pagbababad ng rice. Ang pagbababad ng rice ng 20 to 30 minutes ay makakapagpalesen sa pagluluto ng rice natin. So makakasave tayo ng time saka energy. So next is yung paggamit ng mga aromatics. Ano ba tong mga aromatics? Ang aromatics, ito yung mga garlic, onions, carrots, celery, yung mga laurel, yan yung mga aromatics eh. So kung gagamit tayo kapag nagluluto ng rice, makakadagdag ito ng flavor. Pero normally dito sa Pilipinas, hindi natin masyadong pinapractice ito. Pero kung gusto nyo, pwede natin gawin. Pero normally sa overseas, ganito sila mag-prepare ng mga rice nila, no? So next is gumamit tayo ng mga chicken stocks, vegetable stocks sa pagluluto ng rice natin, ano? So instead of plain water, pag gumamit tayo na itong mga stocks na sinasabi ko, ito ay nakakapagpadagdag ng lasa. So ito ay effective para dun sa mga dishes na may mga sauce, mas bumabagay siya, no? Kasi may extra flavor yung ating rice. Next, na dapat natin tandaan na kapag nagluluto tayo ng rice at nagsimula ng kumulo yung rice natin, ano, wag natin tatanggalin yung takip, ano? Don't open the cover kapag nagsimula ng kumulo. Wag na natin bubuksan para hindi ma-interrupt yung cooking time. Ayan. Tapos, next, kapag nagluluto tayo ng rice, gumamit tayo ng lutuan o yung mga casserole na makapal at yung cover medyo mabigat, ano? So, para hindi lumalabas yung init o yung temperature kapag kumukulo na yung rice. Next, yung time ng oras ng pagluluto. At ang ibang uri ng rice ay may iba't ibang oras ng pagluluto. So kapag sa pagluluto nito, sundin lang natin yung mga instruction sa label ng rice na ginagamit natin. Next, pwede tayong gumamit ng mga oil or butter kapag nagluluto tayo ng rice, no? Kasi bukod sa nakakapagdagdag ito ng flavor, mapapanatili rin o yung makakatulong ito yung hindi magdikit-dikit yung mga butil ng rice. At ito rin ay kadalasan ginagamit overseas, no? Hindi gaano dito sa atin sa Pilipinas. Next, na dapat natin tandaan, gumamit tayo ng rice cooker. Kasi kung meron tayong rice cooker, magiging madali at consistent ang proseso ng pagluluto. Karamihan sa mga rice cooker ay may built-in na timer at sensor, no? So
hindi na masusunog or maihilaw yung ating pine-prepare na rice. Next, yung mga rice na natitira natin o yung mga leftover rice, pwede natin itong gamitin sa paggawa ng fried rice, no? So, ang dapat natin tandaan dito kung gusto natin magawa ng fried rice kinabukasan, lagay lang natin siya sa freezer or sa ref para mas maganda yung kakalabasan ng ating fried rice. Tandaan natin na sa pamamagitan ng pagpapractice sa pagluluto ng rice, mape-perfect natin, no? So, at kapag nagluluto tayo, huwag natin i-practice yung paiba-ibang klase ng rice na ginagamit natin. So, para ma-perfect natin, no? So, ganun lang, patience lang sa pagluluto ng rice at it takes practice para maging maayos ang pagluluto natin. So, sana nakapagbigay ako ng konting kaalaman para doon sa mga hindi pa marunong magluto ng rice o ano pa yung mga paraan na pwede natin gawin para maka-add ng flavor o ma-level up natin yung mga pine-prepare nating rice. So, until next time mga ka-network,